Magandang araw, ako po si Mark Lester Nilaga. Ito po ang aking daily devotion ngayong November 18. Ano ang kahulugan ng Yahweh Shammah, Names of God series na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Ezekiel chapter 48 verse 35. Sabi po ay, "And the name of the city from that time on will be, the Lord is there." At dito po nanggaling ang pangalang Yahweh Shammah na ibig sabihin ay the Lord is there. Ang Diyos ay naroroon. Minsan sa buhay natin, may mga panahon na parang malayo ang Diyos, parang walang naririnig at parang tayo lang mag-isa sa mga pinagdadaanan natin. Pero dito sa pangalang Yahweh Shammah, pinapaalala ng Diyos na siya ay hindi nawawala, hindi lumayo. Siya ay nananatiling kasama ng kanyang mga anak. At dito papasok ang vision na binigay kay Ezekiel. Ang city na pinangalanan niyang the Lord is there ay hindi tulad ng mga normal na syudad na pwedeng masira, bumagsak o iwanan ng mga tao. Ito ay larawan ng isang eternal city, isang bayan na hindi kailanman iiwan ng Diyos dahil siya mismo ang nainirahan doon. Ang first teaching is God departs from the old Jerusalem. Kung babalikan natin ang book of Ezekiel, grabe yung eksena kung saan nakita ni Ezekiel na ang glory of the Lord ay umalis sa old Jerusalem. Bakit? Dahil sa patuloy na kasalanan ng mga tao, idolatry, rebellion at tigas ng puso. Imagine na isang bayan na dating punong-puno ng presensya ng Diyos, iniwan dahil hindi siya ginagalang. Pero kahit umalis ang presensya ng Diyos noon, hindi ibig sabihin na tapos na siya sa Israel. Hindi ibig sabihin na forever abandoned sila kasi may plano siya, something new, something better. Pangalawa, the Spirit of God dwells in the New Jerusalem. Sa vision ni Ezekiel, pinapakita ng Diyos ang isang bagong city, isang restored Jerusalem, at ang pinaka-highlight, Yahweh Shammah, the Lord is there. Hindi lang basta babalik ang Diyos, permanente siyang maninirahan doon. Hindi tulad ng luma kung saan lumayo ang presensya niya dahil sa kasalanan. Ito namang bagong city ay pinili niyang tirahan magpakailanman. At sabi sa Revelation chapter 21 verse 3, "Now the dwelling of God is with men." Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay presensya ng Diyos na hindi limitada sa temple, hindi na confined sa isang lugar, kundi nasa mga taong tinubos niya. At ang last, the church is the fulfillment of Yahweh Shammah. Ito yung pinaka-relatable sa atin ngayon. Hindi na building ang tirahan ng Diyos, hindi na Israel lang, hindi lang physical temple. Tayo mismo ang church, ang tahanan niya. Kaya ang Yahweh Shammah ay hindi lang tungkol sa isang ancient city. Ito ay tungkol sa realidad na kung saan ang mga anak ng Diyos, nandoon ang Diyos. Every time nag-worship ka, nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, naglalakad, nagde-jogging, or mag-isa lang sa kwarto, nalulungkot, natatakot, o masaya, Yahweh Shammah, the Lord is there. Hindi siya seasonal, hindi siya parang signal na nawawala kapag mahina ang spiritual data. He is consistent, steadfast, and constant. At ito ang pinaka-comfort natin as believers. Kung kasama mo ang Diyos, you are never abandoned, you are never unseen, and you are never alone. Yun lamang po.